Nagtitipon sa harap ng isang lagusan na kilalang papunta sa Dream Realm, isang grupo ng mga tao ang naghahanda para sa isang joint raid mission at nakatayo malapit sa papasok sa portal. Samantala, isang trio ang tumabi, pinag-uusapan ang malaking pagdagsa ng mga kalahok sa pagsalakay, habang ang isa sa kanila ay iginiit na ang Flying Tiger Sect, kung saan sila nabibilang, ay isang mabigat na grupo. Habang nag-uusap sila, narinig ng isang taong nakaupo sa malayong cart ang kanilang tinalakay tungkol sa pagpili ng mga miyembro ng Flying Tiger Sect batay sa mga grado. Ang individual na ito ay si Sogan Grimm, isang miyembro ng Flying Tiger Sect na naniniwala na ang sekta ay hindi talaga pipili ng mga miyembro batay lamang sa pagkakaiba ng klase, na pinaniniwalaan ng iba. Naalala niya na 5 taon ang nakalipas, sa Awakening, ang mga kakayahan ng lahat ay natutukoy batay sa kanilang base destiny, isang konsepto na sa tingin niya ay walang saysay. Habang naliligaw sa mga kaisipang ito, may humawak sa kanyang balikat mula sa likuran, at lumingon siya ng biglaan, habang ang tao na nagsasabi na sila ay nasa parehong team, na may malumanay na tono. Ibinahagi ng individual na ito ang kanyang unang pagkakataon na magsimula sa isang misyon, na nagpapahayag ng may malaking kaba. Habang patuloy siyang nagsasalita, tumalikod si So saglit, iniisip kung bakit nagsasalita ang tao ito sa kanya sa ganoong paraan at iniisip siya kung siya ay isang baguhan. Sa sandaling iyon, ang tatlong nakatayo sa malayo ay tinawag ang tao, na nagbabala sa kanya na mag-ingat at ibinunyag na ang individual na kausap niya ay si Sogan Grimm, na bigla ang tao at umalis. Sa pagbabalik tanaw kay So, ang tao ay nagsimulang manginig sa takot, naaalala ang kanyang pag-eye contact sa kanya, na nagpapatindi sa kanyang pagkabalisa. Habang sila ay lumayo, inilipat ni So ang kanyang atensyon sa kanyang kagamitan, iniisip na matatapos ang usapan na iyon sa paraang inaasahan niya. Naalala niya ang mga tsismis na dahil sa kanyang overwhelming na kapangyarihan, pinaniniwalaang siya ang pumatay sa kanyang mga miyembro ng team at kinuha ang kanilang mga kakayahan, at itinuturing na malas ang mga sumasali sa kanyang team. Pinuksan niya ang kanyang Destiny window, sinusuri niya ang kanyang kapangyarihan, ang Destiny Detection at Destiny Stealing, kinikilala na ang mga nakakatakot na kakayahan na ito ay nagbibigay daan sa kanya upang nakawin ang tadhana mula sa isang namatay na tao. Kinokonsidera na ang balita tungkol sa mga pinsala ng kanyang mga kasamahan sa team ay totoo nga, na iniuugnay kay So ang kasawian ng kanyang mga kasamahan sa kanyang sariling malas na kapalaran. Naalala niya na ang Destiny classes ay ikinategorya sa 5 uri, na ang pinakamataas ay ang Divine class, na sinusundan ng Draconic, Ghostly, Humanly, at Insectile classes. Ang mga ito ay higit pang nahahati sa primarya, sekundarya, at tertiary na mga grado. Sa mga ito, ang kanyang sariling klase ang pinakamababa, na may label na Tertiary Insectile Grade. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay hindi sapat na malakas upang pumatay ng isang awakening at maaari lamang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa ilang mga kondisyon. Nang maalala ito, nagalit si So tungkol sa mga maling akusasyon laban sa kanya, na pagtantong hindi siya nakapatay ng tao o ninakaw ang kapalaran ng isang bangkay. Habang siya ay nawawala sa mga kaisipang ito, si Yu Harang, isang tertiary divine grade member ng Flying Tiger Sect, ay lumapit kay So, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya doon ng mag-isa. Sa pagsasabing may dinner party pagkatapos ng Annihilation Mission, tinanong niya kung siya ay dadalo doon. Sa sandaling iyon, dumating din si Jiang Taihan, isang miyembro ng Secondary Ghostly Grade, na nagpahayag sa pagliban ni So sa nakaraang dinner party, at humihiling sa kanya na lumahok sa pagkakataong ito. Bilang tugon, nagsimulang maglakad palayo si So, iginiit na hindi siya dadalo at naiisip na kapag siya ay dadalo, malamang na ituturing siya na walang silbi ng ibang mga miyembro ng ibang sekta. Nang marinig iyon, tumayo si Harang, nagtatanong kung ginagawa niya ang desisyong ito dahil sa mga may natatakot sa kanya. Galit niyang hinihiling na malaman kung sino ang mga taong iyon, nang ipaalala sa kanya ni So na mas bata siya sa kanya ng higit sa 10 taon. Gayunpaman, sa pagsasabing mas makapangyarihan pa rin siya kaysa sa kanya, parehong pipilitin ni Harang at Taihan na kumbonsihin siya na sumali sa dinner party, tinitiyak sa kanya na hahawakan nila ang sinumang nang aapi sa kanya. Maya-maya lang, may tumawag sa kanila, at lumingon. Nakita nila si Kang Do-yun, isang secondary humanly grade colleague, sinasabing bumalik na sila sa kanilang posisyon para sa pagsalakay. Sumunod sila at nagsimulang maglakad palayo,
pinaalalahanan si So na dumalo sa dinner party, habang nakangiti at kumaway si So habang paalis sila. Sa sandaling umalis sila, nilapitan ni Do-yoon si So, pinayuhan siyang alagaan ang kanyang sarili, at tiniyak ni So sa kanya, na nagsasabi na siya ay ligtas dahil mananatili siya sa likuran ng grupo. Gayunpaman, ipinahayag ni Do-yoon ang matagal na pag-aalala, na nagsasabi na hindi siya makakasama sa oras na ito. Ipinahayag ni So ang pasasalamat sa pangangalaga at pag-aalala ni Do-yoon habang pinapanood siyang umalis. Muli siyang tumalikod, na iniisip ang kanyang taimtim na pagnanais na makipaglaban kasama si Do-yoon. Pagkaraan ng ilang oras, isang anunsyo ang ginawa tungkol sa paparating na misyon, na nagtuturo sa lahat ng mga grupo na isagawa ang kanilang mga nakatalagang tungkulin. Kasunod nito, ang portal sa kalangitan ay nagsisimulang lumaki at mas lumiwanag. Sa mga taong nakatayo sa ilalim nito, naalala ni So na ang kanyang trabaho ay labanan lamang ang mga natirang demonyo mula sa likuran, at sa paglitaw nila mula sa kabilang panig ng portal, maraming mga high-class na halimaw ang aatakihin sila. Dahil dito, ang nangungunang grupo ay nagsasagawa ng matinding pakikipaglaban sa mga deadly monsters na ito. Walang takot nilang ginagamit ang kanilang mga natatanging kakayahan at kakilakilabot na kapangyarihan upang maalis ang mga halimaw. Bilang resulta ng kanilang malalakas na pag-atake, mas malakas na mga demonyo na kilala bilang subwies, ay na-summon. Kinikilala ito na mapanganib, ang mga front group na binubuo ng mga high-class fighters ay inutusang umalis at ang mga low-class monsters ay hahawakan ng rear group, na nakatuon sana sa mas malakas na monster sa halip. Samantala, ang rear group, kung saan kasama si So, ay naghahanda na harapin ang natitirang mababang klaseng halimaw na naiwan ng front group. Kinuha ang kanyang espada, humakbang pasulong si So at masiglang nilaslas ang mahihinang mga halimaw, na naging dahilan upang sila ay bumagsak ng isa-isa. Gayunpaman, pagkatapos ng walang sawang pagsalakay, si So ay napagod, napagtanto na ang bilang ng mga halimaw ay lumampas sa kanyang inaasahan at dahil sa lakas ng demonyo ay nahihirapan siyang huminga. Habang pinag-iisipan niyang umalis, bigla siyang hinampas ng halimaw mula sa likuran, na nagdulot ng matinding epekto na sakit. Nakahiga sa lupa, napagtanto ni So na napapalibutan siya ng hindi mabilang na mga halimaw. Nang malapit nang umatake ang mga halimaw, isang maliwanag na liwanag ang sumisikat, na nagdulot ng malalakas na baging na tumubo sa paligid ni So, na nagpoprotekta sa kanya at sa iba pa mula sa paparating na pag-atake. Pagtingala, nakita nila ang isang babae na nakatayo sa isa sa mga baging at kinilala siya bilang mistress ng Flying Tiger Sect. Kumakaway sa kanya, ipinapahayag nila ang kanilang pasasalamat sa kanyang proteksyon. Nakatingin din si So sa kanya, ipinarating ang kanyang pasasalamat habang tumutugon ito ng nakangiti. Biglang napukaw ng isang kaguluhan ang kanilang atensyon sa pagbukas ng lupa, na iwan silang naguguluhan. Sa paghihinala na ito ang boss ng mga halimaw, naisip ni So na ito'y malapit na, bago sila makarating sa boss. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang halimaw sa harapan nila at nagsimulang sumigaw, na nagpaunawa sa kanila na dumating na ang boss monster. Sa pagtingin sa halimaw na kahawig ng isang elepante, ang mga flame-type hunters ay inutusang pumunta sa harapan at harapin ito. Gayunpaman, sa pagtaas ng boss monster ang trunk nito sa hangin, isang malakas na slash ang pumutol dito sa kalahati, at bumagsak ito sa lupa, na nagpapataas ng mga ulap ng alikabok. Naging sanhi ito sa mga mandirigma na protektahan ang kanilang mga mata mula sa pagkapuwing. Sa pagkawala ng alikabok, ang walang buhay na katawan ng boss na halimaw ay nahayag, na nakahiga sa isang lawak ng dugo. Samantala, isang babae ang nakatayo malapit sa bangkay nito na may hawak na espada at tinatanong ang kinaroroonan ni So Gangrim. Sila'y naguluhan sa kanyang tanong, lahat ng mandirigma ay nakatingin sa kanya, nagtatanong kung sino siya at kung ano ang layunin niya. Nakatayo sa itaas ng mga baging, nagulat si So sa katotohanan na siya ang nag-iisang pumatay sa boss na halimaw at nagtataka kung bakit siya hinahanap nito. Matapos maghintay ng sagot ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang espada sa hangin at isinara ang kanyang mga mata, at nilaslas ng napakalakas na kapangyarihan at naputol ang ulo ng lahat ng mga taong nakatayo sa harapan. Nakatayo sa harap nila, sinabi ng babae na papatayin niya silang lahat, sa pag-aakalang kasama nila si So Gangrim. Nagtatago sa likod ng matitibay na baging, ginamit ni So ang kanyang kapangyarihan ang Destiny Detection para matuto patungkol sa babae.
Sa pagbukas niya ng Destiny Window, natuklasan niya na ang babae ay si Baekhyun, isang individual na may primary divine grade. Napagtanto na siya ay mula sa pinakamalakas na kilalang grado, naisip ni So na hindi pa niya nakita ang klaseng iyon at nabasa niya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, nalaman na mayroon siyang kakayahan na bumalik sa nakaraan. Dahil sa pagkamangha sa kanyang kapangyarihan, nagpa siya si So na bumaba, iniisip na maaaring bumalik siya dito dahil sa ilang impormasyon tungkol sa kanya. Habang sinusubukan niyang bumaba, ang mga baging ay huminto sa kanyang paggalaw, at nakarinig siya ng isang bulong sa malayo mula sa mistress ng sect, na nagsasabi sa kanya na manatili doon. Sa pag-unawa na hindi siya dapat makialam o magpakita, nananatiling tahimik si So. Samantala, ang mistress ng sect ay buumaling sa babae at nagtanong tungkol sa kanyang mga intensyon, na humantong sa babae upang magtanong kung siya ay si So Gangrim. Bilang tugon, inihayag ng mistress ng sect ang kaugnayan ni So sa kanyang sekta at hinimok ang babae upang makipag-usap sa kanya sa halip. Nang marinig na ang mistress ay tumangging sabihin, nagpatuloy siyang patayin ang lahat ng iba pang mga mandirigma, na nagsasabi na papatayin niya silang lahat, sa pag-aakalang kasama nila si So Gangrim. Nang makitang walang katapusang pinapatay niya ang mga miyembro ng sekta, ang mistress ng sekta ay nagalit, sinabi na hindi siya patatawarin para sa kanyang mga aksyon, at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, direkta papunta sa babae. Kasabay nito, sinubukan ni So na palayain ang sarili mula sa mga baging gamit ang kanyang espada, sa paniniwalang siya ang pakay ng babae at kailangan niyang makatakas bago mahuli ang lahat. Sa gitna ng eksena, ang ibang mga miyembro ng sekta ay nagsimulang tumakas upang pangalagaan ang kanilang buhay, na kinikilala ang babae bilang isang mapanganib na mamamatay tao. Samantala, si Sua, ang mistress ng sekta, ay nakikipaglaban sa walang humpay na tunggalian sa babae. Sa kasagsagan ng kanilang labanan, ang babae ay nagmungkahi na maliligtas ang iba kung ibibigay si So Gangrim, ngunit si Sua ay patuloy na lumalaban, determinadong paprotektahan ang kanyang mga miyembro ng sekta mula sa kanya. Ang babae ay gumanti ng isang malakas na hampas na nagdulot kay Sua na bumagsak sa isang bato, at nagdulot ng matinding sakit. Sa sandaling ito, mas maraming mga frontline hunters ang nagsisimulang magtipon sa paligid ng babae upang salakayin siya, at itinaas niya ang kanyang espada sa hangin, dahilan para mag-alala si Sua. Ibinaling ang kanyang atensyon sa mga umaatake, ang babae ay mahusay na umiiwas sa kanilang mga pag-atake ng sunod-sunod, walang awa, hinihiwa ang kanilang mga katawan. Si Doyon, bahagi ng attack team, ay sumuko rin sa malupit na pagsalakay ng babae, na nagdulot ng matinding trahedya. Habang kumpiyansa na nakatayo ang babae kasunod ng kanyang tagumpay laban sa mga hunter, isa pang fighter na napakabilis ang sumugod sa kanya, sinusubukang tamaan siya. Gayunman, naharang niya ito sa paghawak sa kanyang kamay, at pinatay rin ito. Sa kabilang banda, ang iba pang sect members ay naghihintay sa pagbukas ng portal para maligtas sila, ngunit may barrier ito. Hindi nila alam ang gagawin. Naabutan sila ng babae, at handang patayin silang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan, na nagpasigaw at nagpaiyak sa lahat para tulungan sila. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!